What's up sa inyo mga kalalamog? And for today's video, ito yung first time natin nasasabak as a rider courier Lalamove. Ayan. So ito yung first day ko as a Lalamove rider. Andito ako ngayon sa Alabang at nag-aantay ako ng booking. Ayan, may booking tayo today. Wala pa pala, naghahanap pa pala. Dati nakikita ko lang dito yung mga motorcycle rider na tumatambay. So ngayon, kasama na nila ako. Naku, mukhang matitigitan pa yata ako. Buti na lang, tumatawid lang sila. Kala ko talaga ticket na eh. At dahil first booking natin, syempre dito lang muna tayo sa malapit sa atin, within the area lang, para hindi tayo ganun maligaw. At saka para makabisado rin natin yung app natin, di ba? At speaking of ligaw, medyo naligaw na nga tayo. Pero very light lang naman. Nasa kabila lang naman yung pupuntahan natin. Ay nako, kung saan talaga pinalaga ng tito mo, ano. And finally, nandito na ako sa pick up area. So, ito yung first time ko makakakuha ng pick up. So, boy, pick up tayo. Tagal ha? Anong pecha na? Ay, salamat, dumating din. Where have you been? Buti na lang, maliit lang yung ipapadala niya. So, kasyang-kasya sa top box ko. Wala kasi akong lalabag eh. At dito, hindi ko napansin na lumampas na naman tayo ng konti lang. Kasi hindi ko tinitignan kung saan ang drop off ko eh. Buti na lang, konti lang yung nilampas natin. So, napadaan tayo dito sa sidewalk. Total, wala naman dumadaan. Tsaka malayo kung iikot pa tayo. And yun, dito yung drop off ko sa FAD, no? Euro Food and Drugs. Ano ba yan? Tanaw na tanaw mo na yung drop off. Pinaikot-ikot pa tayo dito. And after more than 30 minutes, natapos ang ating transaction from pick up to drop point. So, mission accomplished tayo dito. Package has been delivered. At ito ang details ng ating transaction. Ayan. Kumita tayo ng 53.60. Bawas na dyan yung sa kaltas ng Lalamove. At ito, hanap na naman tayo ng sakit ng ulo. Ng another booking natin. No? Ito, gusto ko sa Lalamove. Pwede kang mamili ng booking ayon sa place na kaya mong puntahan. Nakakuha na tayo ng panibagong booking. Kaya grind na naman tayo. So ito within the area lang. Kaya medyo pabor sa atin to. After a while, nandito na tayo sa pickup area. Medyo call center agent tayo ngayon dahil hindi sumasagot si client. Parang nakatulog yata. And yes, dumating din si ma'am after 20 years. Yun, binabayaran niya ako agad. So, yun, dokumento lang naman yung ipapadala niya. Kaya, no hassle on my part. So, chill drive lang tayo. Ano ba yan? Wala nang tip. Naubos pa bariya ko. My God, ang traffic. Las Piñas, ano ba yan? Everyday na lang. Since college ako, ganito ka-traffic sa Las Piñas. Nice. So, nandito tayo sa Pilar, sa Las Piñas. Medyo mahigpit sila rito. Nagpapaiwan ng ID dyan. Kaya nga, ganito yung get up ko eh. Para hindi halatang rider courier tayo, no? So, yun, dire-diretso lang tayo. And so, nandito na naman tayo sa ating drop off para i-deliver ang ating package. Medyo hindi pa sumasagot si receiver eh. Parang nakatulog din. Ayan. At sa wakas, ayun, lumabas din si ma'am. So yun, ito ang naging details ng delivery ko rito. Yan, kumita ako na tumataginting na 60 pesos. Pero kasama na dyan yung kaltas ni Lalamove, ano? At nakakuha na agad tayo ng ating third booking. So within Alabang area lang to, kaya medyo hindi tayo mahihirapan. So, tara, samahan nyo ako, banatan na natin. And yes, nandito na ako sa pick up area dito sa Conti sa Alabang. Kailangan ko palang kunin yung package.
Ano kayang package to? Medyo hassle to hindi sumasagot si sender. Tsaka alanganin yung pwesto ko, baka mamaya mahuli ako rito. Ganito talaga, first timer hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Nakuha ko na yung package. Naku, pagkain pala to, wala pa naman akong thermal bag, buti na lang nagkasya sa top box ko. Na-deliver ko rin naman yung package, so malapit lang din naman pala. Napakwento pa ako ng konti rito kay Kuya Lalamove din. Naglalabas siya ng sama ng loob sa mga ibang kliyente. Ito nga pala yung kinita ko sa huli kong biyahe, 52 pesos lang. Parang mas malaki pa yung kinikita ng namamasadong tricycle, ano? Well, anyway, may booking na nga pala ako. Itong pang-apat ko na biyahe naman, Las Piñas going to Muntinlupa. Pero pipick upin ko muna sa Las Piñas yung package, then ihahatid sa Muntinlupa. At eto, nakuha ko na yung pang-apat ko na booking. Ang cool nito ni sir, tinuruan pa ako at binigyan ako ng instruction kung saan ako dapat dumaan para hindi ako matraffic. Ito rin yung advantage ng hindi ka nakalalabag tapos hindi ka nakalala uniform. Nakakadaan ka sa mga village na restricted lalo, na nag-iiwan ka pa ng ID sa guard. Tapos syempre doon ka babalik sa kung saan ka pumasok. Unlike sa ganito na naka-civilian ka, pwede kang shortcut kahit saan. Ninja move lang to Hindi ko ina-advise na gawin nyo rin to Bahala kayo. Ay nako, talaga Google Map. Fake news ka talaga no? And still, the search is not over. Naliligaw na naman tayo. At eto na naman tayo, call center agent. Tatawagan na naman natin si receiver. At dito sa biyahe ko na to, kumita ako ng 101.60 pesos. Kinaltas na dyan yung para kay Lalamove. So yan, medyo malaki-laki to kasi medyo malayo yung distansya niya Tsaka grabe yung traffic. Actually, yung binayad sa akin medyo maliit yan. Yun lang ang pakiramdam ko opinion ko yan. At dahil mag-aalas 2 na, kakain muna ako. Dito na lang ako kakain kasi gusto ko magtipid may turon dito tsaka tubig Dito nakakaramdam na ako ng pagod pero I decided na kumuha pa ng isang booking bago diretso umuwi. At ito nga, nakakuha na ako ng booking from Muntinlupa to Bacoor, vice versa, balikan yan. At ito, call center ahente na naman ang peg natin. At nandito na tayo sa ating pick up area. Hello po, nandito na po ako. At nakuha na natin yung love letter. Yung package. Ayan. Ginawa tayong kartero Dito inom muna ako ng tubig. Last na biyahe ko na talaga to, promise. At finally, nandito na ako sa final drop off ko. Dito lang sa amin. Malapit lang din to. Pero hindi malayo rin to. Kung mag-aarkila ka ng tricycle mula dito sa bayan hanggang sa Evia, aabutin ng mga siguro 150 ang singil sa'yo to 200 yung tricycle. At dahil sa ginawa kong pamamasada na to, tumaas yung respeto ko sa mga driver, lalo na dun sa mga namamasada. Mapa-jeep, mapa-tricycle, driver courier, motorcycle, habal. Grabe talaga yung hirap nila, no? Kaya sa mga pasahero dyan, tsaka yung mga kliyente ng mga driver courier, be respectful, no? Kasi ang hirap din ng trabaho nila. Kung hanggat maaari na bigyan nyo sila ng konting bonus, gawin natin. Kahit konti lang. Parang pagpapakita ba ng appreciation ba? Anyway, kumita ako dito sa biyahe na to ng 75.20 pesos. From Muntinlupa to Bacoor, tapos Bacoor to Muntinlupa. Yun, vice versa na yan. At ang naging earnings ko as a first time Lalamove rider na pumasada from 9 AM to 3 PM ng hapon ay eto, 343 pesos. At guess what? Hindi pa kasama dyan yung pinanggas ko kasi nakabukod yung budget ko para doon. So ang nakasama lang dyan is yung
pinangkain ko, at yung kaltas ng Lalamove. Pwede naman lumaki yung kita nyo dito eh. Basta masipag lang kayo kasi ako chill talaga ako dito. Tapos, syempre tatanggap din kayo ng mga bookings na malalayo para mas malaki yung maging earnings nyo. And that's our content for today. So kung nagustuhan nyo yung ganitong content, pahit naman yung like and subscribe dyan para naman tuloy-tuloy tayo. Alright? Babush!